tingnan natin ang ating makikita natin katotohanan din yan mula sa sinasabi ng Biblia tungkol doon sa lalaki na karanas ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan nyo ha. So, ang lalaking ito, simula nung silang, siya ay, sino yung lalaking ito? Simula nung silang siya ay? Tumpong. Nung siya ay, hanggang sa siya lumaki, hindi makalakad. Siyempre, pag lumpo, hindi makalakad. Maaaring, di ba, makikita natin ang lumpo, parang mayroon siyang, parang skating na may gulong. Wheelchair. O, maaaring wheelchair, tama yon. So, ganun yung araw-araw na, ng buhay ng lumpo. Tama ho ba? Ganon. Ganon yung ganon yung araw-araw na ginagawa ng buhay ng lumpo. So araw-araw siya ay nandoon siya sa templong maganda na tinatawag at siya ay araw-araw siya ay nanghihingi ng limos. Pero nakita ninyo dito, ano ang masigit niyang kailangan? Yung limos o yung ibinigay ni Pedro? Ano ba yung ibinigay ni Pedro? Tama ba? Ngayon, ano ang kaya niyong ibigay sa Diyos? Di ba? Sina Pedro, kaya niya yung ginagawa ay dahil sa paglilingkod nila sa Diyos. Naglilingkod sila sa paraan ng pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Naglilingkod sila sa paraan ng pagpapakita nila na ang Diyos ay nagpapagaling ng lahat ng may karamdaman. Intindihan niyo? So, ganito yung ginawa ni Pedro, no? Kasi kung wala ka, tingnan niyo po ha, kung wala kang may bibigay sa tao. Tama ba? So kung anong meron ka, dapat siya mong ibigay. So si Pedro ay, anong meron si Pedro na naibigay niya doon sa lalaking lumpo? Sino ba nagpapagaling ng lahat ng sakit? Jesus. Si Jesus, ano? Ito yung gusto kong makita ninyo sa gabing ito, na ang lumpo ay simula nung ipanganak, lumpo na. Di ba? Lumpo na siya. Ibig sabihin, hindi siya nakakalakad. May mano na dito, ganito niya, mga binti niya, maliliit na. At mahirap na ang paniwalaan ng isang katulad ng lumpo na ito, simula sa pagkasilang ay lumpo na hindi nakakalakad. At magaganap, tingnan nyo ha, na yung mga imposible ay pwedeng gawin ng Diyos na posible. Kita ninyo, wala pang sino mang doktor ang gumawa ng himala at nagpagaling, nagpalakad ng lumpo. Pwedeng magpalakad, pwedeng maglumakad, pero meron siyang tinatawag na saklay. Ganun lagi yung mentality ng mga doktor kasi based sa kanyang pinag-aralan, tama ba? Base. So may saklay. Of course makakalakad siya. So may yung dunong, yung kakayanan ng mga may pinag-aralan ay merong hangganan, tama ba? Merong limitasyon. Kung ano lang yung abot ng kanyang kakayanan, yun ang gagawin. Pero ikaw na nakakilala kay Jesus Christ, pwede mong gawin yung ginawa ni Pedro. Pero kung hindi ka namumuhay at hindi ka na sumusunod doon sa kalooban ng Diyos, paano mo gagawin yung ginawa ni Pedro? Tama ba? Ngayon, ang lalaking ito ay makakaranas ng mga imposible ay magiging posible. Simula sa pagkabata niya, hindi siya nakakalakad. At yung alam ng tao, may ibigay ang kanyang pangangailangan. Hindi lang yung physical ang kailangan ng tao, kundi mas kailangan ng tao yung spiritual na magkaroon ng tutugon sa kanyang pangangailangan spiritual. Tingnan niyo po ha, ang katawan natin, ito ay patungo sa pagkabulok, pero papalitan ng Diyos. Patungo sa pagkabulok, pero papalitan ng Diyos yan. Yung mga
sumasampalataya at nakakilala sa Panginoon. Ngayon, ang lalaking ito, araw-araw niyang ginagawa, nangihingi siya ng limos, parang sapat na sa kanya na matugunan yung kanyang pangangailangan pisikal. Hindi po doon, hindi po ito ang magbibigay ng kasapatan ng pangangailangan ng tao. Ang magbibigay katugunan sa kasapatan na hinahanap ng tao ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sa pamamagitan mo. Pamamagitan ni Chloe, pamamagitan ni Sandro, sino mga pangalan, hindi ko matanda ng mga pangalan ninyo. Pwede nyo sabihin, pwede nyo gawin, yung ginawa natin.